Amen. Magandang umaga ho. Ang Diyos ho natin ay totoong napakabuti. Amen? Alam niyo, sino po nag-pray nung nakaraang linggo? Nung narinig ko at napanood ko sa mga news reports na yung napakalaking bagyo ho na ang international name ay Typhoon Bobby ay patungo ho dito sa atin. Dumaan ho ito ng Guam. Alam niyo yung Guam, yung bansa ho, no, Amerika ho yun, yung Marianas Island. At doon ho, yung bagyong yun ay nalalasa ho siya. Ang kategorya ho niya ay Category 5. Ibig sabihin, kasing lakas ho nung Yolanda. At nagbigay ng warning yung weatherman. Ang sabi niya, papuntang Pilipinas yung bagyo. Kaya ho, we really pray. Ewan ko, sino po nanalangin ng nakaraang linggo? I pray to the Lord. Sasabi ko, Panginoon, i-spare mo ang bansa namin. Amen. And alam ko, marami ho sa atin ang nanalangin na spare ho tayo. And I thank God kasi sabi nga nung mga weather newscaster ho, hindi sa Pilipinas, sa ibang bansa, nung pumasok ko ng Philippine Area of Responsibility ng bagyo, ito ay biglang humina imbis na lumakas. Amen po. Sabi niyo, pumasok kasi sa Pilipinas. Hindi ho siya naglandfall sa Pilipinas. Pumasok lamang sa area natin and from there, ito ay humina. Hanggang sa lumapit ito, papunta sa atin, humina pa rin siya. So, ito hong naranasan ho natin ay kabutihan po ng Panginoon. Hindi ho siya tumawid. Sabi nga, magkocross ng Luzon, tatawid ng Luzon. Pero hindi ito nakatawid ng Luzon. Nagdiretso ito paitaas doon papunta sa pagitan ng Japan at Taiwan. Amen? Napakabuti ho ng Panginoon. Amen? Ang sabi ko, Lord, salamat po. Kasi we cannot take the beating. Hindi na kakayanin ng bansa namin na natatapos ng malaking lindol doon sa Sarangani. Tapos, ito, kategorya ng Yolanda. Uulitin ng Yolanda. Tatama sa Luzon. Imagine niyo po sa Luzon. And nakita ko yung kamay ng Panginoon. Amen. And I thank God. Hanggang ngayon, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Anong pinapakita ko dito? Na mabuti ang Panginoon sa atin. God has been so merciful to our nation. Kaya tayo po ay dapat patuloy na magpuri sa ating Panginoon. God is alive. Ang Diyos ay buhay. Amen? Kaya ho niyang utusan kahit na pinakamalaking bagyo na hindi po ito makapanalasa sa atin. Amen? So, napakabuti ho ng Panginoon. At alam nyo, nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong umaga yung panibagong serye ng pag-aaral natin. Ito ay tungkol sa tinatawag nating spiritual na pakikipagdigma o yung spiritual warfare. Amen? So hindi ko kayang ituro ito ng isang upuan, kundi nais ko pong gawing serye ito dahil alam ko napakahalaga nito sa ating panahon. We are fighting a battle that is aggravating. Ang ibig ko sabihin, ito'y lalong lumalala. Kaya ang bunga po nito ay ang ating kapaligiran. We live in an evil system. Isang sistemang napakasama. Sistema na alam natin na kailangan tayo po ay kailangan magbantay sa ating mga sarili. We live in perilous times. Sa mga delikadong panahon na dapat tayo ay nagbabantay. Amen? Amen po? Alam niyo tatanungin ko lang kayo, ano bang tingin ninyo sa pag sinabing spiritual warfare? Ano ba ito? Ano ba talaga ang dating nito sa ating lahat? What is spiritual warfare?
Kasi sa ayaw at sa gusto natin, kapatid, sabi nga ng batas natin, the law excuses no one. Ibig sabihin, yung pagiging ignorante natin dito sa atin, sa Pilipinas, yung pagiging ignorante mo sa batas, hindi po yung lisensya para i-violate mo ang batas. Tama? Amen? Kaya nga tayo, sa simple lang hong traffic violation di ba? Wala kang pwedeng gawin. Naantok ako, kaya ganito. Nalilito ko, kaya alam mo nang bawal, pinasok mo pa. Amen? Hindi ko alam na may one way pala dito. Di ba? Parang ganun Amen? Palagay mo, patatawarin ka ng batas. Hindi So, ganun din sa ating spiritual law. Mga spiritual na kautusan at bataso na umiiralo sa ating paligid. Ano pong pinupunto ko? Kapatid, sa ayaw at sa gusto mo, may digmaan, may laban na nangyayari sa buhay mo. We are fighting a spiritual enemy. Kung hindi ka man aware dito, hindi mo man ito pinaniniwalaan, it doesn't matter. Kasi nangyayari po yun. Amen? Kung ini-ignore natin sa buhay natin to, bilang Kristiyano, ito ang problema Sabi ng Panginoon, my people are being destroyed for lack of knowledge. Dahil kulang tayo sa pagkaunawa at pagkaintindi, tayo ay napapahamak. So ang layunin po ng lahat ng pag-aaral, kagaya po ng mga gawain ito, ay bigyan tayo ng sapat na impormasyon, sapat na kaalaman na ipinahayago ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Mga kapatid, baka hindi mo alam, kaya ganyan yung buhay natin, we are fighting a battle, which ang problema natin, hindi natin alam kung paano natin to haharapin. Amen? Paano natin ito lalabanan? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil early sa paglilingkod ko sa Panginoon, in-expose agad ako ng Panginoon sa isang weird na gawain ng Diyos. Totoo yun. Nung ako po yung makakilala sa Panginoon, akala ko ganun kasimple lang. Magpipreach ka, mangangaral ka, Bible study. Pero hindi yun ang ginawa sa akin ng Panginoon. In-expose niya ako sa spiritual warfare. Kaya alam mo yan ng pamilya ko, alam na miss ka. Dinala ako ng Panginoon sa isang sitwasyon na may inaalihan ng demonyo, doon mismo sa lugar namin. When I began to share the gospel, doon sa lugar namin, may inalihan ng masamang spirito. Ito yun. And I was exposed to several events, mga ibang events sa buhay ko, na ako humarap sa iba-ibang mga pakikipagdigma sa mga masasamang spirito. Naalala ko yun Wala akong experience sa spiritual warfare. Kaya lang sa tawag ng pangangailangan, I have to stand bilang isang lingkod ng Panginoon. Naalala ko yun, pinatawag ako sa kapitbahay ng uncle ko. Yung uncle ko hindi naniniwala sa akin Isa yun sa mga bumabati ko sa buhay ko bilang Kristiyano. Pero yung kapitbahay niya, inalihan ng demonyo, kaya nagkagulo dun sa may bandang top yun, sa Remedios. Tinawagan ako ng uncle ko, hindi ko alam kung tinawagan niya ako dahil naniniwala siya, gusto lang niyang makita o patunayan kung totoo yung mga pinagsasabi ko tungkol sa Panginoon. Alam niyo, ako yung marap, hindi ko alam gagawin ko But God gave me the wisdom, simple lang. Kasi nagbabasa naman tayo ng Bible Amen? Nadatnang ko doon, may pastor, merong worship team, kanta sila ng kanta doon. Di ba? Pero yung demonyo, hindi umaalis. Kaya nung dumating mo ako, nagtaka sila, mag-isa lang ako, wala akong manunugtog, wala akong assistant. Ikaw lang kasama ko, di ba? Misis ko lang kasama ko. Alam niyo, inarap ko lang yun, simple lang. Pagpasok ko, sinabi ko lang, sabi ko sa pangalan ng Panginoon, iwan mo ang taong ito. Alam niyo, right there, yung tao po ay hulagpos po, naimasmasan, lumaya ho sa masamang
Espiritu. Amen? Marami meron pa akong na-encounter doon sa muntik na kaming patayin. Pinagtirikan na nga ako ng kandila sa labas ng bahay. Pag lumabas daw ako, Google Pay nila ako No? At yung batang pinuntahan ko doon, nagulat ko, dinamba ako, hindi ko alam. Pag nambaho sa akin, sinabi ko lang, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumayas ka sa taong ito. Walang seremonya, walang kung ano-ano. Bakit nangyari yon? Nung una, hindi ko masyado maintindihan, pero nung lumalago na ako sa Panginoon, naintindihan ko na meron palang kalaban. At ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Amen? Itong spiritual battle na ito, hindi lang tungkol do sa inaalihan ng demonyo, kundi ito rin yung mga inuudyukan o ginagamit ng demonyo mismo sa buhay natin. You see, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Amen? So sa iyo, kapatid, ano ba ang espiritu? How real is it to you? Gaano ito katotoo sa iyo? Amen? At, Brad, totoo pala ito. Paano ko ito haharapin? Amen? Hindi mo kalaban yung asawa mo, o yung kapitbahay mo, o yung kaibigan mo. Kasi, alam nyo, gas-gas na yung ikalawang Timoteo Sinabi po doon, in the last days, perilous times will come. Diba? Dahil ang mga tao daw ay magiging makasarili. Ang mga tao mawawalan ng respeto sa kapwa, mayayabang, mapagmataas. Amen po? Kung hindi mo alam ang spiritual warfare, kapatid, yung ikalawang Timoteo na sinulat ni Pablo, matutuon ang mata mo dun sa tao kung bakit siya ganun. Kaya magagalit ka. Magkakaroon ka ng grudge, magkikimkim ka ng galit. Kasi itong taong to, Brad, ang sama-sama Pero hindi mo ba alam, kapatid, na yung ikalawang Timoteo ay bahagi ng spiritual na pakikipagdigma. Hindi natin kalaban na binasa yan, di ba? Ang kalaban natin ay hindi mga tao. We wrestle not against flesh and blood. And that is spiritual warfare. Hello? Sino pong naiinis dito sa kapwa niya? Ba't talaga walang kakwenta-kwenta yung taong yan Ganyan na talaga yan. Wala nang pagbabago yan. Hindi mo ba alam, kapatid? Ang sabi ng Panginoon, ang kalaban mo, hindi laman at dugo. Merong nasa likod ng taong yun. Merong nasa likod ng sitwasyon na yan. Kaya kung alam mo ang spiritual warfare, hindi ka kailanman magagalit sa kapwa mo. Hindi ka magtatanim ng puot. Matututo kang magpatawad. Ba't parang tahimik kayo? Alam niyo yung nangyari sa buhay ko? Yung lokohin ka, yung pinagpundaran mo, buti kung 100,000 lang, milyon, pinagsikapan namin ng taon. Sabi nga sa isang kakilala ko, Brad, pwede mo na ipapatay yan Sa sobrang ginawa sa'yo. Ang tinitingnan ko po sa puso ko, ba't hindi ako napupuot? Alam yung ba't hindi ako napupuot? Alam na miss ko. Hindi ako in fact, pwede pa nga ako humarap Sa korte, nakaharap na yung kalaban mo. Siguro kung ikaw uumbagin mo na Di ba? Magsasalita ka na ng masama. Pero hindi ako binabati ko pa. Wala akong nararamdaman na puot. Bakit? Magaling ako? Hindi. Brad, malago ka na Siguro. Pero hindi dun Alam niyo bakit? Kasi alam ko na ang kalabang ko ay hindi laman at dugo. Walang nag-amin. Meron ba nang bibwisit sa buhay mo? Meron, di ba? Pero hindi yan ang kalaban mo. May nasa likod niyan. Kailangan maintindihan mo ito. Kasi pag naintindihan mo ito, pwede mo siyang ipanalangin.
Pwede mo siyang pagtiisan. Pwede mo siyang pagtiyagaan. Alam niyo mga kapatid, kagaya sa Pasay, ilang taon na tayo sa Pasay? 30 plus years na. Minsan may nagtatanong sa akin, ang tiyaga-tiyaga mo, Brother Harry. Bakit mo napagtsatsagaan yung mga yan? Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko hindi naman sila ang kalaban, kaya sila ganyan. Alam niyo, kung alam lang natin spiritual warfare, magiging mas mapagpasensya tayo At magiging mas matalino tayo. Amen. Brad, iba yata turo mo style mo sa... Ito nga ang problema, ang spiritual warfare, nagkaroon tayo ng mga misconception at ito ang dahilan kung bakit gusto ko ituro sa inyo to. Bakit ko tinuro din? Kasi habang nalalapit ang pagbabalik ng Panginoon, kulang na lang ang dyablo ay maging pisikal at maging literal na makita mo. Kulang na lang. Amen? Habang lumalapit ang Panginoon, ang mga demonso, kulang na lang mag-manifest. Sabi nga na iba, badal mo ba sa isang lugar, doon sa may Star Mall, ganun-ganun, may mga multo doon, kasalubong mo, ganun-ganun. May nakarinig na kayong ganun. Mga maligno, mga engkanto, nakakaharap mo. Kulang na lang yun. It's happening now. Hello? Many of our trials, hindi ko sinasabing lahat, marami sa ating mga pagsubok ay nandyan bunga ng gawa ng kaaway. In fact, si Pablo, nanalangin 3 beses. Meron siyang tinik sa laman. Sabi niya, Panginoon, ningi niya 3 beses. Pero hindi tinanggal ng Panginoon. Amen? Pero alam niyo, yung tinik niya sa laman, hindi naman yun ang kinamatay niya Alam niyo ba yun? Ang kinamatay ni Pablo, pinugutan siya ng ulo. Ano sabi ng Lord sa kanya? My grace is sufficient for you. Why? Because Paul knows na hindi naman ang kalaban ay laman at dugo kung ano man yan. O yung sakit man. Merong nasa likod niyan. That's why we know how to pray for it. Amen? Ngayong umaga, gusto kong buksan sa inyo ito. Itong aral na ito. Maunawaan natin ang spiritual warfare. Amen? So, mamaya magtatanong ulit ako. Alam ko, hindi pa masyado makakasagot kayo Masyadong malawak. Ano ba yung digmang o pakikibakang spiritual? Ano ba yan? At paano ba natin to hinaharap? Ngayong umaga, gusto ko lang buksan sa inyo kung paano ito tinanggap ng mga nauna sa atin. Amen? Importante ito Paano ba ito naunawaan ng mga naunang mga tao, mga naunang mga Hudyo, mga naunang mga disipulo? Paano ba nila ito tinanggap? Kasi dapat ganuno. Ang masasabi ko lang, sister, brother, napakalayo na ng pagkaintindi natin sa original na pagkaintindi nila. Ito ang nagiging problema. Amen? Kasi kung maintindihan mo ito, magiging mas matapang ka. Magiging mas marunong ka. Magiging mas mapagmatsyag ka sa sarili mo. Amen? Okay. So, buksan natin ito. Part 1 nito. Part 1. So, ano ba ang pananaw ng ancient na mundo according to the Bible? Yung ancient civilization. Yung mga nauna. Paano ba ito tiningnan? Ang gusto kong makita nyo, biblical. Batay sa Biblia. Paano to inunawa? Paano to tinanggap ng mga nauna sa atin? Amen? So alam nyo po ba, yung tinatawag na biblical worldview, yung pananaw. Pag sinabi ko pong biblical worldview, yung pangkalahatang pananaw sa daigdig tungkol sa spiritual warfare. Amen? So nung unang panahon, yung mga Hudyo nung time na yon, ang tingin nila, ang spiritual warfare po ay hindi isang physical na labanan. It is not a physical battle against human enemies. Yun ang pananaw nila. Kaya pala sila nagpe-pray. Amen? Kaya sila nananalangin.
Kaya sila humihingi ng tulong sa Diyos. Di ba? Sila Joshua, sila Moses, di ba? Yung mga lingkod ng Panginoon. Amen? Bakit sila nananalangin? May kalaban sila, napakarami. Di ba? Kagaya doon sa Psalms 46. Si Hezekiah, ang dami-daming kalaban, 180,000 na sundalo, kukunti lang sila. And Hezekiah prayed to the Lord. Amen? Nanalangin siya sa Diyos para iligtas sila. Why? Because they had this view na yung laban na hinaharap mo ay may laban dyan na nasa likuran. Amen po? Kung meron mang kumakalaban sa'yo, hindi dahil kinakalaban ka lamang, kundi meron talagang digmaan na nasa likuran nito. Alam niyo kung ano? Ito po yung cosmic conflict ng kaharian ng Diyos and the forces of darkness. Chaos and rebellion. Meron nung mga nagrebelde sa Diyos na hindi tao, kundi mga nilalang. Actually kung pag-uusapan natin ng malawak ito, akala natin anghel lang. Hindi Sa langit may ranggo. Meron ng mga ranggo Kaya nga mayroong seraphims, may cherubims, merong archangels, merong angels, di ba? Yung cherubim at seraphim, iba sa mga archangels. At yung archangels, iba sa mga ministering angels. Alam niyo ba yun? Meron ng sistema ang spiritual na daigdig. Amen po? At ang laban nung totoo, kaya mayroong pakikipagdigma, meron nung nangyari. There was a battle, a rebellion that happened before human beings bago pa man nilikha. Sabi nga nila, baka daw bago pa nilikha si Adan or pagkatapos likhain si Adan. Somewhere along the line, hindi natin alam. But these powerful spiritual beings rebelled against God. Alam niyo, akala ko noon, yung mga anghel walang sariling kalooban. Meron Because you see, God is a loving God. Ang Diyos ay isang Diyos na mapagmahal, mabuti. Hindi siya diktador. Hindi siya namimilit. Amen? Kaya itong mga anghel na to, somewhere along the line, itong laban na ito ay nangyari. Amen? Nangyari po ito. Anong role natin? Ito yung role. Ano bang role ng tao sa spiritual battle na ito, spiritual warfare na ito? Ang role mo lang bilang nilalang ng Diyos ay makipag-align ka sa banal na katotohanan kaysa mag-participate ka sa physical na labanan dito sa mundo. Naku niyo po, yung away ng kapwa-tao, ang nais lang ng Panginoon, because in the spirit realm, there is a real spiritual cosmic battle between the kingdom of God and the forces of darkness. Ang nais ng Diyos, ikaw na tao, umalain ka sa katotohanan. Huwag ka nang sumali sa physical na violence na nangyayari dito sa mundong ito. Amen? Amen po? Amen. Mga kapatid, alam niyo, ang universo kasi, hati ito sa spiritual, mundong hindi nakikita at mundong nakikita. Kaya ang Pilipino, di ba ganun tayo mga nauna? Mas mabuti pa nga yung mga nauna Ang problema ng mga kabataan ngayon, hindi na naniniwala Ang tinitingnan na lang lagi yung cellphone nila. Sa kanila, ang digmaan na lang nasa ML, alam niyo ang mundo, kasi ang mundo, dinidesynthesize tayo, nililin lang tayo ng mundo, kaya yung mga anak natin, nawawala na spiritual essence, masyado ng physical, masyado ng material. Kasi everything they see are all physical. At ang masaklap, ang nakikita pa sa atin, kung mamuhay tayo, parang kalaban mo yung kapitbahay mo. Kaya nakikita niyo
Actually, kung alam ko lang ang katotohanan, hindi ko papatulan yun. Bakit? Kasi alam ko sa likod nun, may masamang nag-uudyok. Hello? Alam nyo, kaya tayo may violence eh. Ang gusto ng dyablo, pasakitan ang Diyos, ang puso ng Panginoon. Na kapwa-tao sa kapwa-tao, nagkakagulo, nagkakasakitan. That's what the devil wants. He wants to destroy everything that God created. Ang gusto ng dyablo, sirain lahat ng nilikha ng Diyos. Ang masaklap, ang pumapatay na ngayon, hindi na yung dyablo eh. Tao na, inuudyokan na lang. Hello? Ang naninira ng kapwa ngayon, tao na, hindi na ang dyablo. Hello? Amen? Kaya makikita nyo doon sa Genesis chapter 3. Yan, nakikita ko yung drawing eh. Yung serpent na nandoon, yun yung pinaka-prime architect. Arkitekto siya eh. Ano ang system ng devil? Simple lang. Alam nyo kung ano? Deception. Panlilin lang. Hello? Ang dyablo, hindi nagbago ng style. Mula pa dun sa hardin ng Eden, nung linlangin niya si Eva. Amen? Yun pa rin ang sistema. Nililin lang tayong lahat. Parang tahimik kayo. May galit ba kayo sa kapwa nyo? May kaaway kayo? Meron kayong ayaw patawarin? Kapatid, nalilin lang tayo ng dyablo. We are being deceived. There is a spiritual warfare. And God wants you, bilang isang anak ng Diyos, isang nakakakilala sa Kanya, not to participate in this kind of physical and worldly violence that is happening now. Kaya nga sabi ni Kristo ang pagpatay, hindi lang saksakin mo yan, barilin mo yan, kundi yung magsalita ka ng kapwa sa kapwa mo, pagplanuhan mo, pag-isipan mo ng masama, you are killing somebody. Bakit? Bakit sinabi ng Panginoon yun? Kasi yung pagpatay, nagsimula yan sa isipan eh. Di ba nakita niyo yung mga napapanood natin? Yung isang may napanood ako na news. Kumakanta lang siya. Nag-iinuman sila. Maya-maya, nagsaksakan na sila. Yung pala, yung kainuman niya, may grudge, may puot. Nung na-impluwensya na ng alak, ayun na, bumigay na. Miss, alam niyo sa totoo lang, ito, brutal na katotohanan ito. Karamihan sa mga ginagawa natin, talaga naman naudyokan tayo eh. Kasi ang problema rin natin, nalilin lang tayo. At ang masaklap po dito, dahil ayaw natin pakinggan ng Diyos, ayaw natin mag-aral tungkol sa Panginoon, ayaw natin tanggapin ng mabuting balita ng Panginoon. Sabi ni Kristo, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? So yung serpent, yun ang arkitekto. Okay. Paano ito nangyari? Ito. After Garden of Eden, nasundan nito. Kaya yung mababasa niyo sa Bible, yung Genesis chapter 6, yung mga watcher na tinatawag, hindi sila simpleng anghel. Sila yung mga pinagkalooban ng Panginoon ng kakayahan na na imbis na makasama, tumulong. Ang problema nila, itong mga watcher na ito, nagplano sila, nagrebelde sila sa Diyos, at ang plano nila, sirain ang lineage ng tao. Kaya ang ginawa ng mga anghel, nilahian nila yung babae. Amen? Nagkaroon ng mga Nephilims. Yan yung mga Titans, ang tawag. O sinanunod ng cartoons. Yung mga giants, yung mga mighty men of God, mighty men, hindi man of God, kundi mighty men na may power sila. Sila yung sa Genesis chapter 6. Ang problema, ang tao nung time na yon tinuruan ng kung ano-ano,
Amen? Hanggang ang lahi ng tao halos na parang Pilipino. Tatanungin ko kayo, may lahing Pilipino ba talaga? Yung talagang Pilipino? Wala na. Tingin katabi nyo, mistiso yan. Mistisa yan. Eh, iba Abroad ako Italiano. Bakit? Ita tsaka Ilocano nag-asawa. Kaya Italiano. Hindi. Yung layo natin, hindi na nga puro eh. Yun yung nangyari sa Genesis chapter 6. Kaya nga kailangan ng Diyos puksain ang lahi na yan, ang tao na yan. Kaya nagbaha eh, tinawag si Noah. Kasi si Noah na lang ang natitirang purong DNA na tao. At yung mga anak niya. Karamihan nalahian na. Dumawak na, dumami ng tao eh. Amen? Sabi nila, ba't kailangan puksain ng Diyos ang mundo? Sama-sama naman ng mundo. Ng Diyos? Tapos pupuksain niya lahi. Kasi nga, hindi na tao, hindi na puro. So, God has to save Noah to preserve humankind. Kasi sa humankind, kung wala ng taong puro, paano pa bababa si Kristo? Paano pa magkakatawang tao ang tagapagligtas? Amen? Because in Genesis 3, sinabi ng Diyos yun, that somebody will come. Amen po? Na dudurugin ang ulo ng serpente. And that ang darating na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Okay. Pinuksa ang mundo. Natira si Noah. Natira ang kanyang lahi. At nagsimulang muli. They started from square one. Ang problema, nung dumami na naman yung mga tao, in Genesis chapter 11, kasi pag binasa nyo yung Genesis, para bang isang araw lang ang pagitan. Hindi ho. Yung Genesis, aklat ng Genesis, yung chapter na yun, daang taon ng pagitan nun. Amen po? Amen po? So, dito po sa Tower of Babel, sino alam yung kwento ng Tower of Babel? Ang tao ngayon, natuto na ang dyablo in Genesis chapter 3, di ba? And Genesis chapter 6, kaso pinersa nila yung tao. Ngayon, Genesis chapter 11, anong ginawa ng dyablo? Pumili po na isang magaling na tao, isang leader. Amen? Isang leader ho. Ang sabi ng leader na yon, sabi niya, gumawa tayo ng tore. At yung tore na ito ang magsisilbing stairway to heaven. Kaya may kantang Stairway to Heaven. Amen? Na kung saan maabot nila ang kalagayan ng Diyos. At dito makikita natin ng Panginoon, in Genesis chapter 11, ang ginawa ng Panginoon, imbis na puksain niya ang tao na nagrebelde sa Kanya, pinag-iba-iba niya ang lengguwahe. Kaya nagkaroon na iba-ibang lengguwahe. Alam niyo yung pinaka-importante talaga, communication. Di ba? Kaya naman talaga may gulo eh. Because of communication gap. Pero pag iisang lengguwahe, mas maunlad ang bansa. Ang Pilipinas, sabi nila, Brad, kaya ang Pilipinas hindi umunlad ng mabilis. Kasi sa Pilipinas, mga bayo ka lang, galing ng Bulacan, tumawid ka lang ng ilog, ng Pulilan, ang salita doon, iba na. Tama? Amen po? Kaya yung iklog sa Bulacan, pagtawid sa Pulilan, nagiging ebon na. Diba? Nag-away tuloy. Yung may dala ng iklog, ebon yan eh. Hindi, iklog ito. Nako niyo po ibig ko sabihin, kaya Pilipinas na kaya hindi umunlad kasi ang dami-dami nating lengguwahe. Ang dami-dami nating dialect. Amen? Ang dami-dami natin to the point na hindi tayo nagkakaunawaan. Amen? Kaya yung ibang bansa, huwag kayong mainggit kasi ang lingwahe nila na halos isa lang eh. May konting deviation pero isa lang. Sa Pilipinas, iba eh. Amen? Amen po?
Okay. So, anong nangyari? Nagkawatak-watak. Ito kinikwento ko sa inyo para kayo nagbabasa ng Bible. Nagkawatak-watak, Genesis 11. In Deuteronomy 32, may nangyari ho. Ang ginawa ng Panginoon, in Genesis 32, ang sabi ng Panginoon, hinati sila, nagkawatak-watak sila, hinati sila sa iba't ibang bansa. So, para yung laro sa party, di ba? Meron kayo babasahin, bawal grupo kayo. Sabi mo isa, ikaw kambing. Lahat ng nakakuha ng kambing, para tatakpan yung mga mata. Di ba? Para sila magsama-sama, sasabihin nila yung salita ng kambing. Di ba? Kung ikaw naman manok, di ba? Kung sino unang makabo, panalo, parang ganon. So, ang ginawa ng Panginoon, nagkanya-kanya silang mga bansa, doon nabuo yung mga bansa. Sino ngayon lang naintindihan to? Actually, 72 nations. Buong mundo. At ang ginawa ng Panginoon, ito ay nilagay niya, sabi ng mga tao, ayaw nila sa Diyos, ayaw nila sa Panginoon. Ang ginawa ng Lord, nag-assign siya ng mga sons of God. Ano yun? Yung mga tagapamahala. Halimbawa, sa Pilipinas, merong caretaker. Pangunahan mo yan, natiyakin na hindi na umiiral ang katwiran, umiiral ang kaayusan, may law and order, and meron justice. Amen? So, ang ginawa nitong mga sons of God, 72 sila, ang ginawa nila, meron pong isang nakaisip, ang nangyari po in Genesis 32, makikita nyo in verse 16 to 17, after a time, itong mga sons of God na ito, siyempre nakikita ng mga tao, nag-i-intervene sila. Itong mga taong ito, siyempre sila na kinikilala, kaya delikado kahit yung mga pastor, kung nakatingin na lang kayo sa pastor, delikado yan Parang ginagawa nyo siyang higit kay sa tao. Ito malupit. Sons of God ito, siyempre higit sa tao. Ang nangyari po, imbis na ang Diyos ang papurihan, ang pinupuri na itong mga sons of God. At nagkaroon sila ng isip na magrebelde sa Diyos. Ang nangyari, sila ang mga naging mga Diyos-Diyosan. Naintindihan nyo? Kaya nagkaroon ng mga Diyos-Diyosan. Sila yung mga makapangyarihan. Sila yung mga principalities and powers and rulers of darkness ngayon. Hello? So, sila ngayon, imbis na ang Diyos ang papurihan, yung pagsamba sa Diyos, sila na ang kumuha. Kaya yung mga sakripisyo, nagkaroon na ng mga alay, mga sakripisyo. Hello? Amen? So itong mga sakripisyong ito, nagkaroon na ng idolatry. Kaya si Moses, nung sinulat niya in Deuteronomy 32, ang sabi niya, ang sinasamba ninyo ay hindi ang Diyos, kung hindi ang mga demonyo. Demons. Amen? Devils. Ito ang problema ng tao. Kahit sa Kristiyano, I don't know, kapatid, sino ba sinasamba ninyo? We are taught by the Bible to worship God alone. Amen? Walang papantay doon. Kasi pag may pinantay ka, pagsamba sa Diyos, Diyosan. Amen? Amen? Kaya ito nangyari ngayon. Itong mga Diyos-Diyosan na ito, sila na ngayon. Ang simple lang ginagawa nila ngayon, niloloko nila ang mga tao. Amen. Makapangyarihan sila They deceive men. At sana, yan nagigising tayo. Amen? Okay. Tanong, Brad, paano ngayon? Okay, ancient biblical worldview. Eksena, dumating na ang Ebanghelyo. Tama? Nagkaroon na ng mabuting balita. Nagkaroon na ng mga mananampalataya. Nabago ba ang kalagayan ng ating sansinuko? Nawala ba yung conflict na yon between the kingdom of God and the forces of darkness? Paano ito tiningnan ng mga naunang Kristiyano? Okay.
Yung mga naunang mga Kristiyano, ang kanilang paniniwala, mga naunang Kristiyano ay nakabatay ho sa mga isinulat ng apostol at saka mga tinatawag hong mga sumunod, ang tinatawag na early church fathers ang tawag nila, yung mga tagapanguna. So ano ibig sabihin nila? Nabago ba yung pananaw? Hindi po. Yung mga Kristiyano, taglay nila yung pagkaintindi na ito. Na ano? Na ang spiritual warfare, ito po yung digmaan ho between the kingdom of God and the unseen demonic forces na naglipa na sa ating paligid. Amen? Hanggang ngayon, ang problema ng mga Kristiyano ho, ito'y pinalabnaw. Ito'y pinagtakban. In fact, makikita niyo po doon, yung unang 100 taon at hanggang 200 taon, the first 100 and 200 years ng establishment ng Kristyanismo. Sinabi po ni atin na Goras at ni Origen. Ito yung mga nawala na yung mga apostol, napalitan na. Namatay na sila Pedro, sila Pablo, no? Pumalit sila Timoteo, pumalit na yung mga lingkod ng Diyos. Okay? At yung huling-huli namatay na si John. Siya ang pinakamatagal John the Apostle. So ito sila Origen, sila yung mga sumunod. Alam niyo po ba, ang sinasabi nila, alam nila na ang katotohanan ng Genesis 11 at Genesis 32. At ito ho'y nakita nila na itong mga demons na ito ay nanatiling systematic. Alam ng mga lingkod ng Diyos noon na merong mga demons na naglipa na sa bawat lugar. In fact, even in the book of Apocalypse, di ba? Sa aklat na Apocalypse, meron doon isang gawain ng Diyos, yung Church of, I think, Pergamum. Ang sabi, di ba, in the Church of Pergamum, ang sabi ni John, ang sabi ng Panginoon kay John, andun yung trono ni Satanas. Diba, ng time na yon, sabihin nyo na headquarters ng mga lahat ng mga masasamang tao, nandun. May nagpapatakbo. So alam nila, itong spiritual forces na ito ay behind sa mga kasalanan. Tatanungin ko kayo, yung nakaimbento ng alak, sino nag-utos dyan? Ang Diyos o ang evil forces? Di ba? Yung nakaimbento ng sugal, yung nakaimbento ng drugs, hindi Diyos yan. These are evil forces. Yung nag-imbento nga ng gobyerno nagsimula sa panahon ni Cain Hindi naman sa Diyos galing yun Ang layunin ng gobyerno, alipinin yung marami ng kakaunti. Tandaan niyo yan. Hello? Nagtataka nga ako sa bansa natin, gumun tayo sa politika Natawa kami nung miss, pero yung kasama ko yung miss ko, kami nagbiyahe papuntang Pasay kasi nagbabas kami doon Ang hirap ng parking. Meron doon matanda, nasa bus kami, salita ng salita. Loyalist. May sumakay, isang matandang babae. Hindi ko alam kung Duterte yun. Ang sabi niya, ay hindi na ako naniniwala kahit anong gobyerno, may tama yung babae. Ang sabi niya, kahit sino palit mo dyan, parehas lang yan. Lahat yan. Alam niyo, sa isang banda, naisip ko, totoo naman Naku nyo, bakit ko, sabi ng babae, bakit ko aaksayin yung oras ko dyan? Di ba, sabi mo, ba't ko aaksayin? Magkakaproblema lang ako, magtatrabaho na lang ako kasi papuntang BIR Sabi niya, nagtatalo yung dalawa. Pero alam niyo, naisip ko, tama rin yung babae. Although hindi niya naintindihan spiritual warfare. Ang naintindihan lang niya, kahit anong yan, masama na talaga. Mga kapatid, there is somebody behind what is happening now.
Kagaya lang sa ekonomiya, there is somebody behind. May mga sakim na kinuha ang dyablo eh. Mga ano niya yan, dinidisip. May mga demon space na kagaya ho natin na dinidisip tayo na ganyan lang, ganyan lang, ganyan lang. Naku niyo po? Hello? Wala kang kalaban na tao. Ang kalaban natin ay spiritual. Huwag tayong magpapa-apekto. Alam nyo kung ganun ho tayo, imbis na magalit ka, maawa ka pa eh. Hello? Nakuha niyo po mga kapatid? Sino po may galit pa? Sino po dito panatiko? Sa church nangyayari to eh. Minsan nagiging panatik ang mga Kristiyano eh. Nakatingin na sa tao, nakatingin na sa sistema, hindi na sa Diyos. We are worshiping demons. We are worshiping evil forces. Hello? Amen? Naintindihan nila. Oo, ang kalaban hindi lang kasalanan, hindi lang karamdaman. Karamdaman, totoo naman eh. Itong karamdaman to, bunga to lahat ng kasalanan eh. Bakit? Tsaka ng kasamaan eh. Isipin nyo sa Amerika, ang daming may cancer. Bakit? Lahat kinakain nila doon, puro process, GMO, kung ano-ano. Sinasaksakan. Di ba? Hello? Bakit ba tayo nagkakasakit? Ba't may air pollution? Kasalanan ng gobyerno. Hindi, kasalanan ng job na. Totoo yan eh. Sinisira natin ang kalikasan, kung ano-ano ginagawa natin. Para lang saan? Pera at kapangyarihan. May inuudyo ka ng kaaway eh. May ginagamit siya. Amen? Amen? So itong mga social evils na ito, itong nangyayari, kagaya niyan, yung mga kabataan natin, nagugumon sa kung ano-ano. Ang bunga, ang likod nito, merong masamang forces o may dark forces o nasa likod niyan. Amen? May naintindihan ngayon. Lalo na yung persecution. Dati, may persecution. Ngayon, wala nang persecution. Ang masaklap ngayon, ang nagpe-persecute, Kristiyano sa kapwa Kristiyano. Nagsisiraan. Hello? Mga kapatid, yung core doctrine kasi ng Kristiyano ganito. Yung doktrina ng atonement, yung pagtubos ni Kristo. Ito ho'y nakabatay sa spiritual warfare. Alam niyo ba yon? Kaya nga si Kristo, lumalakad siya, mga demonyo, di ba, kinakast out niya. Amen? Yung kasalanan, alam niya na ang lahat ng nag-udyok nito ay kaaway. Doon nakaporma yung atonement. Ano yung ba atonement ang ibig sabihin? The doctrine of atonement. Ang ibig sabihin nito, ito yung tinatawag na Christos Victor. Ang ibig sabihin, Christ is victorious. Ano ibig sabihin? Na kahit na ang tao ay nagumon sa kasalanan, nalaglag tayo, di ba? Nawala tayo sa biyaya ng Panginoon. Yung kamatayan ni Kristo, pakinggan nyo to yung kamatayan ni Kristo at pagkabuhay na magmuli niya, hindi lamang ito spiritual na transaction na tinubos tayo sa kasalanan. Hindi lang yun. Yung kamatayan ni Kristo at pagkabuhay niya, meron siyang tinalo. Meron siyang ginupo. Meron siyang tinanggalan ng kapangyarihan dito sa mundo. At kaya nga sabi ni Kristo, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa akin na. Ibinigay na sa akin. Amen? All power and authority in heaven and in earth is given unto me. Ibig sabihin nito, yung naghahari sa mundo, hindi na ngayon naghahari. Meron ng totoong naghahari. Sino? Kaya nga mahalaga marinig ang ebanghelyo eh. Ewan ko na-appreciate nyo to.
Ngayon, Kristiyano na ako, ano ibig sabihin nito? Hindi lang ako pinatawad ng Diyos. Ako ngayon ay wala na, saan? Sa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan na naglipa na sa mundong ito. Tinalo ni Kristo. In fact, makikita niyo po yan in Ephesians 4:9 and 1 Peter 3:9. Si Kristo nung mamatay ho sa krus ng Kalbaryo, bakit kailangan 3 araw at 3 gabi siyang nasa libingan? Ang sabi ni Pedro, si Kristo bumaba sa Seol. Para ano? Pagdusahan ng kasalanan natin. Hindi. Bumaba siya para ipangaral ang mabuting balita at ang lahat ng matuwid na nandun sa Seol na nag-aantay sa Kanya ay inalis na niya. Wala na ngayon sa kapangyarihan ng Seol, ng kamatayan. Ano po ibig sabihin? Pakinggan nyo. Hindi yata niyo ma-appreciate. Kapatid, laya ka na. Parang walang nag-react. Naintindihan niyo po yun? Malaya na tayo. Yung pamilya ko, kaya nga akong paniwala ko, nung ako'y nakakilala kay Kristo, ang sabi ni Kristo, ang kaaway nagpunta upang pumatay, magnakaw at magwasak. Pero ako nagpunta upang magbigay ng ano? Buhay. At ng ano? Ng kasaganaan nito. The abundance of life. So ano ibig sabihin? Mula nga ako'y nakakilala kay Kristo, nalipat na ako. He has translated me from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. So ano ibig sabihin nito? Malaya na ako sa impluensya. Kahit namumuhay tayo sa masamang mundong ito, ikaw ay wala na sa kapangyarihan ng dyablo. Hindi na realize. Kahit nasa Pilipinas tayo at may gobyerno ng Pilipinas at ang ekonomiyang umiiral ay ganito, kapatid, wala ako sa ilalim ng kapangyarihan ng gobyernong ito. Kaya nga anuman ang aking kailangan, ibibigay ng aking Panginoon. Sino dito namumuhay sa dusa? Wala po ako nakitang totoong mananampalataya na nagdusa sa mundong ito. Hindi dahil magaling siya, hindi. Kaya tayo hindi nagdudusa. Si Kristo nagdusa na. At si Kristo pinanalo niya, tinanggalan na niya ng kakayahan, tinanggalan na niya ng karapatan, ng kaaway sa buhay ng bawat isang nasa Kanya. Ang tanong lang, na kay Kristo ka ba? O hindi? Meron o wala? Di ba? Meron bang banal na spirito sa iyo o wala? Taglay mo ba ang pangalan niya o hindi? Kaya nga ang paniwala ko, kung tayo mananampalataya, yung mabuting buhay na sinasabi ni Kristo ay binibigay niya sa atin. Kahit na hindi tayo karapat, dapat. Kahit na minsan mahina tayo, sabi nga ni Bob, kahit na hindi kayo tapat, siya ay nananatiling tapat. Why? Bakit? Kasi kapatid, ang sinasamba ko ay ang tunay na Diyos. I only serve the true God, the Father, and His Son, Jesus Christ, my Lord and my Savior. Amen? So, ang tanong, nakanino ka ba? Nakakatakot si Satanas eh. Nakakatakot. Takot ako sa multo. Takot ako sa... Kapatid, wala ka ng dahilan para matakot. Ano man ang dumating sa iyo, wala ka ng dahilan para matakot. Kasi ang lahat ng kamandag ng dyablo, ang lahat ng kanyang kakayahang gawa, saktan ka, wala na siyang karapatan. Ba't ako dumadaan? Bakit dumadating yung mga Kasi nais lang doon, matutunan mo ito, maintindihan mo. Kasi kung maintindihan mo, lalaya ka. Mapagtatagumpayan mo yan.
Hello? Kaya nga sinasabi ko, kahit sabihin pa ng doktor, mamamatay ka na. Hindi ako mamamatay hanggat di sinasabi ng Panginoon. Kasi ang buhay ko'y wala dyan. Ang buhay ko'y nasa kamay ng aking Diyos. Brad, ang ekonomiya natin babagsak, maghihirap tayo. Kayo lang yun. Kasi ako, ang aking pangangailangan, hindi nagmumula dito, kundi and my God will supply all of my needs. According saan? According to His riches in glory. Not according to the economy, not according to circumstances. Paniwala ko talaga yung pasensya na kayo mga kapatid. Pero yun ang paniwala ko nung paman. Ang sabi ko, kahit wala ako, ang Diyos meron, at dahil ang Diyos ay meron, magkakaroon ako. Amen? Hindi ako pababayaan ng aking Panginoon. Dahil pinangako niya yan, He will never leave us, He will never forsake. Brad, bakit si Job? Si Job ba pinabayaan? Hindi nga pinabayaan si Job eh. In fact, lahat ng ninakaw ng Diablo, binalik ng Panginoon, pitong doble. Sevenfold. Nung na-test na si Job, na sinabi at mo, si Job talaga sumasamba sa Diyos. At dahil doon, lahat ng nawala sa kanya, binalik ng Panginoon. May nawala ba sa'yo? Ito problema. Nung nawalan ka, sinubok ka lang eh. Nakatingin ka na, na-depress ka na. Kapatid, kaya ka na-depress, niloloko ka ng Diyos, kala mo yun lang yun. Hindi, kung talagang alam mo katotohanan, kahit mawala yan, alam ko meron pa rin ang Panginoon nakalaan para sa akin. And God will do great things for that. Amen? May naintindihan kayo mga kapatid? Okay. So, alam nyo na yan ha? Ang spiritual warfare ngayon, na bago ng konti, mas maganda ngayon. Yes, may labanan, naglalaban ng ang kaharian ng Diyos at ang puwersa ng kadiliman. Ang naiba ngayon, ako ngayon, nasa na? Dahil kay Kristo, ako ay nasa kaharian ng Diyos. At dahil kay Kristo, ako ay merong kakayahan ngayon. Na makapamuhay sa mundong ito ng may katagumpayan. Dahil lamang kay Jesus, kay Kristo. Okay, ngayon pag-uusapan natin. Teka lang, bago i-post ni Aaron yan. Ano ba talaga sa iyo yung biblical, ang warfare, pakikipagdigma? O alam mo na ngayon ha? O ito situational. Umarap ako, may sakit ako, meron akong pagsubok, meron akong problema, meron akong mga inaharap ngayon. Sa iyo, kapatid, ano ba ang spiritual warfare? Ha? Paano mo lalabanan ito? Nanalo na nga si Kristo. Paano ko lalabanan? Paano ko harapin ito? What do I do? Sige, ikaw, maharap ka sa mga pagsubok, paano mo harapin ito? Lagi lang upaya sa Diyos. Manalig na nandun siya gilid. Manalig. Sa pagsubok na ito. Okay. Mananalig ka. Paano? O nandyan, nakita mo. Ha? Ito, totoo to ha. Dadating yung mamamutol. Ano yung mamamutol? Ha? Dadating. 3 araw mula ngayon, dadating mamumutol. Mananalig ka mo, di ba? Anong gagawin ko ngayon? Mula ngayon, 3 araw darating tiningnan ko yung bulsa ko. Wala. Tiningnan ko yung alkansya ko. Wala nang laman. Yung kinausap ko, inaasahan ko, wala din. May digmaan nangyayari. May spiritual warfare. Minsan, yung inaasahan mo, bakit ba ka na-delay pa? Di ba, meron akong ginagawa, na-delay. Yung inaasahan mo, pinagpagura mo. Bakit? Parang wala. Sinakaranas kayo yan? Ha? Yung inaasahan mo, pinagpagura. Ayan na, alam mo na eh. Okay na eh. Minsan alam mo, okay na okay, biglang nabago. May spiritual warfare. Paano ko harapin yun? Ha? Magdadasal. O ano pa?
Sino ngayon dumadaan sa mga pagsubok na ganito? Di ba? Di ba? Brad, hindi ko alam. Paano ko kagaya ko noon. Ba, nag-notice sa amin, sa misis ko. Nagpadala sa amin ang pag-ibig. Ha? Binigyan kami ng plaso na pag hindi mo nabayaran ang 2 milyon, iwan mo na yung bahay mo. Kayod ako, kayod. Ba, wala. Kayod ako, kayod. Wala. Delayed. Puro delayed. Negative. Alam ko yung spiritual warfare. Paano ko hinarap yun? Amen? At dahil alam ko, yung time na wala na, actually talagang, yung binigyan ka na ng grace period, wala na talaga. Talagang pupunta na lang yung sheriff. Ipapadlock yung bahay mo. Yung nakaharap ng ganyan. Di ba ang hirap nun? Papadlockan ka na eh. Ang ako, sabi ko, Lord, alam ko yung digma, spiritual warfare. Ano yung ginawa ng Panginoon? Dahil alam ko yung spiritual warfare. At alam ko paano ko haharapin ito. Hindi dahil magaling ako kundi dahil alam ko, nababasa ko sa Bible. Ano yung ginawa ng Panginoon? Out of nowhere. Kaya nga sabi, be still and know that I am God eh. Minsan mahalaga yung huwag ka na mag-struggle eh. Suko mo na lang sa Diyos. At magpatuloy ka sa pamumuhay mo bilang anak ng Panginoon. Alam nyo, nagkaroon ng opening. Totoo yun. Out of nowhere. At napakadali. At nung nakuha ko yung salapi na yun, no? Alam nyo, eksaktuhan lang. Sabi ko, umirit pa ako, Lord. Baka pwede naman, Panginoon, may tiraman lang sa amin dito kahit paano kami kakain, ganito, ganyan. Alam nyo, kumilos na naman ang Diyos dahil alam ko yung spiritual warfare. Kasi aware ako eh. Pakinggan nyo, ang problema natin mga Kristiyano, hindi tayo aware na yung hinaharap mong pagsubok, may digmaan nangyayari dyan. Amen? Amen? Si Daniel nga nanalangin eh. Ilan days bago dumating yung sagot? 21 days. Si Daniel yun, ha? Eto, gusto ko muna. Kasi pag-uusapan natin next week yung detail, how we are to face this spiritual warfare. Pero gusto ko i-share sa inyo ngayon yung unbiblical spiritual warfare. Kasi kaya ko gusto i-share sa inyo to, okay lang po? Kaya gusto ko i-share sa inyo to mga kapatid, baka malin lang tayo. Ito kasi dahil hindi natin alam ang spiritual warfare, nawawala ho tayo sa biblical na pananaw at biblical na turo ng Panginoon na ang ating Panginoong Yesus ay nagtagumpay na. Ang problema ng spiritual warfare natin ngayon, human techniques, yung inisip, yung tinuro ng pastor, tinuro ng leader, ganito, dapat ganito, ganyan-ganyan ang gawin mo. At ang nangyayari po dito, na sinasabi, lahat ng kahirapan, galing sa demonyo yan, atake ng demonyo. Totoo kaya yun? Lahat ba ng nararanasan mo ngayon galing sa demonyo o ikaw ang mismong may gawa nun? Tama? Amen? Alam niyo po, ang Bible frame niya ang spiritual warfare. Tama ho yun. It's a matter of faith. It's a matter of knowing the truth. And it's a matter of obedience. Rather than dramatic. Kasi ngayon, ang spiritual warfare ngayon, dramatic eh. Amen? Na-encounter with the demons? Kuno. Hello? Bigyan ko kayo na ilan, ha? Ito. Binding. Tinuro sa atin, binding. At kailangan sigawan mo. Utusan mo ang demonyo. Nakarinig yung turo niya. Kaya bisa yung mga pastor, kaya tayo pumupunta, Brad, may problema. Punta tayo sa pastor. Sa pangalan niya, ginagabos kita, pinapala. Ang lakas ng boses. Paano kung yung pastor hindi malakas ang boses? Naku niyo po ibig sabihin? Ano po ba ang Ephesians 6? Alam niyo, ang problema, ang realidad. Ito realidad. Spiritual reality in the Bible.
Ang sabi ni Ephesians 6:10, ang spiritual warfare daw, stand firm. Manindigan ka, tumindig ka ng matibay. Magtiwala ka sa lakas ng ating Panginoon. Yung binasa ng kapatid natin yan eh. Amen po? Si Jude, yung aklat po ni, hindi Judas Iscariote ha, yung Jude na nasa Bible po. In Jude chapter 1 verse 9, actually 1 chapter lang ito eh. In verse 9, ang sabi dito, sabi ni Jude, si Michael the Archangel, ito ha, si Michael the Archangel, nakipagbaka kay Satanas. Tungkol saan? Sa katawan ni Moses. Nung mamatay si Moses, pinaglabanan kasi baka gustong barubal ni Satanas yung katawan ni Moses. And Michael the Archangel stood firm against Satan. Ano yung sabi ni Jude? Si Michael the Archangel, hindi nga lang sumigaw, hindi nga sinigawan si Satanas eh. Naisip-isip ko, si Michael the Archangel, napakalakas na anghel yan. And he did not need to shout to the devil. He just said the words of God. Akala mo yung binding and loosing, palakasan ng boses. Yung iba nga, parang iba meron pang spiritual eka na nalubid eh. Minimwestra pa eh. Sabi na pas, ginagapos kita ngayon. Parang si Wonder Woman eh, may laso yung power. Ginagapos kita, kapatid. Tapos, ang yabang sa harapan ni Satanas. Kapatid, that is not spiritual warfare. Hindi ho yan biblical. Amen? Bakit? Ba't di na kailangan? Kasi nga, natalo na siya. Sino namarot sa mga pagsubok? Naku, hindi ko alam ha, baka iharap kayo ng Lord sa isang pagsubok na ganyan ha. Baka yung kapitbahay mo biglang ma-demon possess. Huwag yun na akong tawagin. Kayo na lang. Harapin niyo sa You do not even need to shout. Naalala ko yun eh. Kahit saan ako magpunta, may mga na-demon possess, I never shouted. Hindi ako sumisigaw. But alam ko yung totoo eh. Sinasabi ko lang, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Yun lang. Alam kayong ganyan turo? Ha? Sa mga churches, lalo sa YouTube, di ba nakita nyo? Iba, weird eh. Meron nga nasa YouTube, pastor, tinatadyakan pa yung tao eh. Tinatadyakan yung tao na demon possess. Kawawa ka ako yung taong yun. Pag nahimasmasan, sabi, sino tumadyak sa akin? Di ba? Hello? Ito, ano pa ang biblical practice? Ito, tinuruan tayo, lahat eka ng kasalanan, lahat ng problema, lahat ng sakit is a demon. Demonyo yan, may pangalan yan. You demon spirit of ganito, I bind you. Totoo naman, dinadrive out ni Lord ang demons nung siya po'y lumakad dito. Pero makikita natin, in John chapter 9, ito contention ko dito eh. Hindi lahat ng sakit, demonyo ang nasa likod. Kasi yung John chapter 9, yung isang lalaking pinanganak ng bulag, tinanong ng alagad si Kristo. Tama na basa niyan? Doon sa Siloam, sabi nung mga alagad, sino nagkasala dyan? Ba't bulag yan pinanganak? Masama ang mga magulang niyan, kaya ganyan yan. Ano sabi ni Kristo? Itong bulag na ito ay bulag, pinanganak, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Ang sinoplan ni Kristo yun, hindi demonyo. Hindi yung kasalanan ng magulang. Ang dahilan, kaya bulag yung kaya tayo ganyan eh. Ako nga, meron akong kaibigan, napakayaman niya. Siya may-ari ng Oracle Petroleum. Pakayaman. Ano yung unang anak niya? Special child. Kung Pilipino yun, kasi may pagka-Chinese to eh. Kung Pilipino yun, baka sabihin niyo, sinumpa na tayo. Sumpa ito. Galit ang Panginoon. Tama? Pero itong kaibigan ko ano sabi niya sa akin? Alam mo, Brad, mula nung pinanganak yung anak kong yan, siya naging pagpapala sa buhay ko. Hindi nga siya Christian, sabi niya.
Ang belief niya, kaya siya may anak na gano'n, i-bless siya ng Lord. And true enough, naalala ko ng bahay niya, apartment lang ngayon. Ang dami-dami niya property, may opisina pa siya sa Singapore. Why? Because he knew something that kung tayo yun, yung mga lalo ng Kristiyano, minsan nga, problema yung asawa mo, yung anak mo, tinitingnan mo, demonyo pa eh. Demonyo ka talaga. Excuse me po. Naku niyo po ibig sabihin, hindi lahat ng sakit, demonyo. May sakit na tayo ang may kasalanan. Tama? Pabaya tayo eh. Inabuso natin sarili natin eh. Hello? Parang yung isa, Brad, nagpa-pray, Brad, yung aking baga, bato na. Demon. Sabi ko, pagsisiya mo kasalanan mo, mingi ka na lang ng tulong. Hindi ko sinabi, i-cast out natin yung demon of emphysema. Hindi. Sabi nga, Brad, baka naman yan bunga ng kapabayaan mo. Bakit? Paano pala? Chain smoker pala. Tapos ang magkasakit, ang masaklap niya, sisisihin pa ang Diyos Imbis na humingi na ng tulong sa Panginoon, magsisi sa kasalanan. Naku niyo po, kaya nga hindi niyo makikita Brad, pag-pray mo, i-cast out natin yan, demon na yan. Not all sicknesses, not all sin, not all problems, may demon na behind. Minsan yung problema, tayo rin ang may likha kasi nagkulang tayo. Tama? Amen? Yung paggamit to ng mga specific prayers, specific phrases. Ito, mag-ingat kayo meron sa YouTube. If you pray this prayer, ganito ganyan, sure, 100% ganito ganyan, you will have blessings. Mga kapatid, hindi totoo yan. Wala akong prayer ritual. Wala akong exorcism formula. Yung iba, magpakakasout lang ng demon Iba, meron pang daladalang holy water, kandila, meron pa iba mga beads na kung ano-ano. Iba may mga sinusuot pa. Amen? Amen po? Alam niyo po, ito yung prayer, kaya ako hindi pwedeng yung prayer, sabi mo, Brad, ito prayer for exorcism. Hindi totoo yun. Kahit i-pray mo exorcism prayer na yan, hindi yan. Amen? Kasi yung effectiveness ng prayer po, nakarely, nakasandal saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. Tama? Amen po? Nung siya'y kaharapin ng Diablo, si Kristo po. Ang formula ni Kristo, simple lang Pinalay sa yung Diablo, salita lang na niya, scripture lang Wala Di ba? Wala yung umupo pa siya ng wala. Sinabi lang niya, ito ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya yung prayer wag ko kayong mag-aalala, Brad may demon Anong gagawin ko? Utusan mo. Paano, Brad? Kailangan ikaw dito, mag-pray ka. Walang kaibahan yung prayer ko sa prayer ninyo. It relies on the power of God. Yung pagtitiwala mo sa Kanya. Amen po? Amen? Ito pa. Ito gusto kong ilinawin lang ito mga kapatid. Yung paningin na ang spiritual world daw, 50-50. Pantay daw ang masama at ang mabuti. Pantay daw ang liwanag ng Diyos at ang kadiliman. Kapatid, hindi po totoo yan. Hindi po pantay si Satanas at ang Diyos. Nilikha lang si Satanas. Amen? Kaya nga si Kristo, kaya niyang talunin kasi siya'y anak ng Diyos. Ang problema lang ni Kristo, nagkatawang tao siya. Na-limit siya because of his human body. But it never changed the truth that God is higher than the devil. Amen? Huwag niyong pag-iisipan na pantay ang kasamaan at ang kabutihan. Ang Colossians 2:15, malinaw po yun. Si Kristo po, nagtagumpay, permanente. Maniwala ka man o hindi, si Kristo ay nagtagumpay. Amen? Amen? At yung panlima,
Ito malupit. Nakakita ng demonyo kahit saan. Kahit yung pananampalataya niya, questionable na. May mga nagpapalayas ng demonyo eh. Pero tingnan nyo, yung kanyang personal faith sa Panginoon. Minsan, hyper faith na eh. To the point na siya nabida eh. Ang problema nito, may mga churches ngayon na, ewan ko, buti mo, pero nakakilala ganyan dito sa Bulacan yan eh. Ewan ko magbanggit. Mga kasamaan namin dati yun eh. Nakapunta sila doon sa na lahat eh, demons. Lahat may demon. Na parang there are demons everywhere. To the point na nakita ko, may demons sa likod. Parang albularyo na. Kulang na lang tawas eh. Nakukulto na. Amen? Yung nakakita ng demonyo, buti na lang wala dito na, ano? Na lahat na lang, may demonyo. Pero yung tingnan mo naman spiritual growth, ang pwede dito, yung nagpapalayas ng devil, tingnan niyo yung kanyang buhay, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang paninindigan bilang lingkod ng ating Panginoon. Amen? At yan ang pag-uusapan natin next week. So, ba yung mga seer, yung nakikita nila? Yung Mga seer, yung nakakikita ng mga, yung third kind, yung mga seer, nagagamit ng totoo nakikita nila pero problema nun, wala sila sa Diyos, yun nga yun eh. At yung nagtuturo sila, yung mga seer, nagsasabi dun yan, at tinuturo niyan, at kailangan kadiliman at kasamaan, hindi nila inaakalis lahat ng kasamaan, lahat ng demons, tinalo na ng Panginoon. Yung mga may mga kakayahan na yan, yung, di ba kay Pablo, yung clairvoyant, di ba? Si Pablo sinusundan ng clairvoyant, ito ang lingkod ng Panginoon. Nabisit si Pablo, di ba? At biglang pinalayas niya, ikaw espiritu ng umalis ka sa bata. Nagalit sa kanya yung magulang. Bakit kumikita yung bata eh? Nahuhula. Psychic eh. So yung psychic, hindi ko sasabing hindi totoo. Totoo po yun. Ang problema lang, sila ba ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi ko sasabing hindi totoo yan. Meron. Iba ako nakakaramdam ako minsan eh. Pero ang punto ko, hindi naman lahat ng oras, hindi ba nakakatakot bigla nun, may demonyo dyan. Di ba? Naku niyo po ibig ko sabihin, ang problema lang natin dito, masyadong na-hype ang spiritual warfare. Samantalang simple lang ito. Totoong nandyan yan. Pero ang totoo dito, si Kristo po ay nagtagumpay na. Amen? Amen. Ang problema ay sarili mo ng kapangyarihan. Wala ho. Huwag niyong isipin, si Brother Harry kaya magpalayas sa demonyo. Wala ho akong kapangyarihan. Yung ang kapangyarihan ay nakay Jesus. Amen? Amen? So, gusto ko lang i-close ito sa isang simple kasi tutuloy natin ito eh. Paano ako makikipagdigma sa Espiritu? Amen? Ito na importante. Nilay down ko ng buong pundasyon nito kasi gusto ko makita yung closing that the Christian warfare is very accurate. Ano po yun? Una, ongoing po ito. Nangyayari ito hanggang ngayon. At ito po ay kumakatawa sa araw-araw nating struggles. We encounter this. Meron talaga. Amen? Pero itong labanan na ito ay hindi physical. Ito ay spiritual. Amen? So meron pong internal and external battles tayong hinaharap. At ito pag-uusapan natin next week. Saan ba ang digmaan nangyayari? Where does spiritual warfare happen? Amen? Amen. Amen? Alam niyo ano? Bigyan ko kayo ng pagutin. Ang spiritual warfare po, sa totoo lang, ito po yung inward battle. Nasa loob mo. Diyan naglalaban yung tendency mo bilang tao na magkasala at ang desire ng Diyos na tayo'y tumakad sa kanyang kalooban. Yan po yung battle ng Kristiyano ha. Amen? In closing, gusto ko lang namin, hindi po kayo pwedeng maposes ng demons.
Amen? Amen. Sino ito tinanggap si Kristo? Amen. Hindi ka pwedeng i-possess ng demon. Hindi ka nga pwedeng kulawin eh. Hindi ka kakayanin ng mangkukulam. Hindi ka kakayanin kahit magbabarang pa yan. Kahit general na magbabarang yan. Pinakamagaling na they cannot touch you because you belong to the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? So yung umaga, wala tayong masyadong pinag-usapan kundi pundasyon. Next week, pag-uusapan natin in actual spiritual warfare. Ano ang dapat kong gawin? Paano ito haharapin? Amen? Amen. Matatakot ba ako? I do not know kung ilan sa inyo ang merong mas malalim na spiritual awareness. Pero I pray, mga kapatid, na tayo po ay maging ano po, matatakot. Amen? Amen. Amen?